Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 John chapter 4 verses 7 to 10. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. The Wonder of Jesus' Love. Today, simulan natin yung panibagong series. Yung Deeper Meaning of Christmas. At pag-usapan po natin yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig na ipinakita niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. At alam niyo po bilang mga anak ng Diyos, hindi lang po dapat natin kinakanta yung pag-ibig or pinapangaral yung pag-ibig. Dapat po ipinamumuhay natin yung po sinasabi ng 1 John chapter 4 verse 7. Ngayon, ang unang-una pong salita na gusto ko pong matandaan ninyo yung salitang initiate. Kasi ang pag-ibig po ng Diyos, siya po ang nag-initiate o nagpasimula ng lahat. Sabi po sa Matthew chapter 1 verse 21, ang meaning daw po ng pangalan ng ating Panginoong Hesus ay He will save His people from sins. At sa John chapter 3 verse 16, ang sabi diyan, for God so loved the world that He gave. So, ganun po tayo kamahal ng Diyos, kaya ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Kaya makikita po ninyo sa 1 John chapter 4 verse 19, we love because He first loved us. At ang sabi po sa Romans chapter 5 verse 8, while we were still sinners, Christ died for us. Kasi ganun po ang totoong pag-ibig. Ang totoong pag-ibig po, nag-i-initiate. Siya yung laging nangunguna. Siya yung nagpapasimula. Kaya dapat tayong mga anak ng Diyos, mabilis tayong magmahal, umunawa, magpatawad. Kaya ngayong Pasko, tandaan niyo po, huwag kayong pahuhuli. Lagi pong kayo ang mauuna sa pagbibigay ng pagmamahal, pagpapatawad, pag-unawa sa mga taong nangangailangan nito. Pangalawa pong gusto kong matandaan yung salita pong identification. Kasi po yung pag-ibig ng Diyos, nag-identify po siya sa atin na mga tao, no? Na alam naman natin ang pangalan po ng ating Panginoong Hesus na sinasabi sa Isaiah chapter 7 verse 14 ay Emmanuel, meaning God with us. At sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 15, siya po yung nakakasimpatay sa ating mga weaknesses. Kaya meron tayong Diyos na nakakaunawa, Diyos na nakaka-relate. Kaya para maipamuhay po natin yung pag-ibig ng Diyos ngayong Pasko, makipag-relate po tayo. Unang-una po, matuto tayong makinig sa mga tao. Umunawa, sabi sa James chapter 1 verse 19, dapat daw po quick to listen po tayo. Magaling tayong makinig sa mga tao, Intindihin muna natin sila. Alamin natin yung pinagdadaanan nila sa buhay. Bakit sila nagkaganoon? Ano yung mga problema nila? Kaya minsan po tayong mga Kristiyano, pag hindi po tayo marunong makapag-relate sa ibang tao, tayo pa mismo yung mabilis mag-judge. Mag-iingat po tayo kasi hindi po ganoon ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos po, nakipag-relate sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Makikita po natin na nagkatawang taong Panginoong Hesus dahil inuunawa ng Diyos yung ating kalagayan. Kahit tayo po yung makasalanan at mahina. At pangalawa, kailangan po ay i-communicate natin yung ating action. Yan po sinasabi ng 1 John chapter 3 verses 16 hanggang 18. Let us not love with words but with actions and in truth. Kasi ang tao sawan-sawa na po sa salita. Minsan po nasusobrahan tayo sa sermon. Ngayong Pasko po, i-communicate naman po natin yan sa pamamagitan po ng actions. Mas kailangan po nilang maramdaman yung pag-ibig ng Diyos. Pangatlo po, be completely humble. Kaya gusto ko pong tandaan ninyo yung salitang imitate.
tularan natin yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kasi yung po sinasabi ng Philippians chapter 2, verses 4 hanggang 7. Your attitude should be the same as Christ Jesus, who being in very nature God, but made himself nothing, taking the nature of the servant, being made in human likeness. So dito po makikita ninyo nagpakumbaba ang ating Panginoong Hesus. Bagamat siya ay Diyos, siya po'y nagkatawang tao. Kaya alam niyo po tayo, walang dahilan para hindi tayo magpakumbaba. Kasi pinakita yan sa atin ng Panginoong Hesukristo. At ang sikreto po sa pagpapakumbaba ay hubarin natin yung pride. At alam niyo po, yung pride, sisirain po tayo niyan eh. Yung pride po, yan po ang magiging pagbagsak ng maraming tao. Kaya, paano tayo magiging mapagpakumbaba? Kailangan i-consider natin yung mga taong mahihina, yung mga taong weak, yung mga nahihirapan sa buhay na ito. At ang sabi sa Romans chapter 12 verse 16, do not be proud but be willing to associate with people of low position. Kasi ganun po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.